Mabagyong umaga mga ka-agri. Ano ako dito, mula lang dito ay may damage na talaga yung mga saging natin dahil sa Bagyo Emong. Dito pa yan sa Iloilo ha. Napakalayo ng Bagyo Emong, pero kagabi po ay napakalakas po ng ulan dito. Tumagupit yung hangin. Ano ba itong aking door dito? Ayaw maki-cooperate sa akin. So ipakita ko po sa inyo yung damage natin ngayong araw. Pati yung daanan namin papunta dito, mga kalsada, pati tulay namin sira papunta dito. So yun po, doon may natumba na, dito may natumba na, aray talaga, aray. Natumbahan ng malaking puno dito. Oh naku, nagka-landslide pala dito. Oh, nagka-landslide pala eh, kaya pala natumba itong puno. Oh, nagka-landslide tayo mga ka-agri dyan. Naku, kaya pala natumba dito. Oh, tinamaan yung puno ng ating saging dito na may napakalaking bunga na sana. Ilang puno tinamaan na napuruhan talaga, isa, dalawa. Salamat naman, dalawang puno lang. Eh ano mangyayari dyan? Lalo na ito, oh, 9 hands po naman itong bunga niya mga ka-agri. Dalawang puno tinamaan dito. Dito dalawa na rin kahapon, isang puno lang ito natumba dito. Yung iyan lang, pero ngayong umaga ito natumba, tatlo na, dalawa. May dumaang buhawi, sigurado yan pag ganito. Eh alanganin yung bunga nito eh. Yung ito po, alanganin sana. Oh, pwede na rin siya. Itong isa, nako, ay pwede na rin ito. Makakapasok ito maski pa paano. Tingnan natin next week. Alanganin sana, pero pwede po siyang madala. Ito po, pwede po siyang madala. May laman na po eh, pero syempre hindi na tayo makakapaghabol ng magandang presyo siguro nito. Yung ito kahapon pa inuto na tumba ito, pero malaki itong bunga niya, malalaki. Pero itong dalawa medyo kulang pa sana ng 1 week eh. Pero pwede po, salamat sa Lord. Yan lang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang puno na tumba. At yung tubig hindi pa nagsasubside hanggang ngayon. Baha pa rin doon sa aming barangay, grabe. Diyan sa taas wala na natang natumba na rin. Baka mamaya pag lumakas ulit yung hangin may matutumba na naman. Hindi tayo nakapag ano talaga, kasi nga sabi ko malayo naman yung bagyo. Yung alak mo dito ulan lang. Kung ulan lang po talaga mga ka-agri, walang matutumba yan eh. Pero syempre hindi natin may iwasan, may dadaang buhawi. Lumalim na ng gusto dito. Oh. Dahil sa sobrang ng ulan. Grabe yung tama ng ulan kagabi. Buti na lang yung iba hindi natumba. Oh. So yun po yung damage natin, damage report. Mga ka-agri, yan po ay dulot ni Bagyong Emong. Si Bagyong Dante ay nasa labas, at saka isang pang bagyo ay nasa labas na rin. Yung kanyang hagupit mula Luzon hanggang Visayas dahil sa hatak po niya ng habagat at may mga buhawing dala, kaya yun natumba talaga. Pero yung isang yun hindi talaga mapakinabangan, yun talagang walang magawa mga ka-agri, kundi talagang puputulin na lang, lilinisin na lang. Yun yung mangyari siguro doon. At pasalamat na lang tayo sa Panginoon. Yun lang, kasi yun lang yung problema eh, pag mayroon pang mas malalang pwedeng mangyari, yun yung hindi maganda talaga. So ito gagawin natin, yung dahon siguro pangkumpay sa kambing. Walang magawa eh, talagang ganyan eh. Sayang ito, napakalaking puno po nito ng mga ka-agri. Super itong puno. Eh matagal pang ano yan eh, wala. So pakita ko na lang mamaya sa inyo na naputol na ito. Dalawa. Yung yan, hindi ko lang alam kung kakayanin yung parabas ng bunga yan kasi naputol na rin yung top. Plus doon, 3, 5. Kung yan hindi makapag-recover ng kanyang parabasan ng bunga, 6 yung magiging confirm natin total ano na dito, total tinamaan.
Kung siguro itong puno hindi natumba, hindi na rin siguro ito matutumba dito mga ka-agri. Yung yan lang talaga dahil sa hangin yan. Dahil sa buhawi yan. Ito dahil ito natumba. Ito talaga yung pinaka main reason. Pati yung tubig dito ay nag-stagnant na nga dahil nagka-landslide po. Nahulog po kasi itong puno ng kahoy dito. Yan po. So yan ang naging direct effect niya. Sana hindi na tuluyang bumaba para masyado, kasi pag lalakas pa yung ulan, aakyat dito yung tubig kasi parang magiging dam yan dyan kung di makakadaan yung tubig. O yan po, yung tubig dito nag-stagnant nag-stagnant yung tubig kasi nahulog yung lupa, nag-landslide siya. Yan po, mamaya dugtungan na natin anong itsura niyan pag nalinis ko na mga ka-agri. Salamat sa Panginoon, ito lang talaga. Salamat sa Lord. Yung ibang kaibigan natin dyan sa Luzon, naku, kawawa po talaga. Let us pray for Philippines, mga ka-agri. So yun po mga ka-agri, yung ginawa natin, kinuha na natin muna yung ibang dahon, kinumpay, chop natin, nilagay sa sako, bigay mamaya sa kambing, at binawasan muna natin yung iba dito na nakatawag. Hindi talaga maganda yung sitwasyon. Pero okay lang po kaysa compare po nung mga nagdaang taon. Halos 300 ka puno yung mga may bunga, tumba lahat. Siyempre napakalaking bagay na sana yon. It is about kung kahit mag-net ka lang doon ng 500 pesos, 150k na sana yon. Ito po, sanay po tayo sa ganito. Okay lang po ito, konti lang po ito. Ito talaga, hindi talaga ito mapakinabangan. Pinutol na rin natin itong isa, baka kaya niya po mapagawa, mapalabas pa yung kanyang usbong at napalabas yung bunga. We will see, kasi tingin ko kaya pa, kahit maliit lang siguro kung magkabunga yan. At yung isa, okay pa po siya, pwede pa yan. At yung isang yan, akitin sana yan at putulin na lang yung sanga doon, kasi malapit na sanang lalabas yung bunga niyan. Hanapan ko lang yung paraan, kukunin ko na lang yung hagdan doon at saka putulin doon sa taas banda para makalabas yung tamang usbong. Pag hindi kasi stress pa rin yan. At saka ayun, nagkonting canalization tayo ulit dito kasi may naka-stagnant na tubig doon. Doon din. At sa ating paglibot-libot po, yan lang po talaga yung pinaka. Yung ito, kasi yung mga bunga nito dito ay pwedeng mapakinabangan, pwedeng maibenta. Tingnan na natin kung ano masasabi ng buyer natin. Pwede po siya, papasok po siya. Wag na muna kunin yung dahon kasi pwede pag maikumpay yan sa kambing sa next, hindi pa naman yan kaagad-agad masisira, baka bukas pwede na rin. At wag na muna direktang putulin yan dyan para ma-preserve po na hindi kaagad-agad mahinog or something like that, para po siya, masabay po siya sa next na harvesting. So naglibot-libot tayo dito, parang hindi maintindihan, pero dapat intindihin. At saka yung mga sigatoka na may daw, hindi po tayo makagalaw-galaw mga ka-agri. Gabi at araw ulan. Tingnan nyo na, walang magagawa talaga. So yung pinaka na pwede natin gawin, yun na lang. Baka mamayang hapon yung pwedeng ma-harvest, libutin natin at bawasan na lang talaga yung dahon, para kahit dadaan ulit yung malakas na hangin, hindi siya matumba na ganyan. Kasi kung binawasan sana yung dahon yan, hindi sana matutumba yan. Pwedeng hindi, kasi yung pag dumaan kasi malakas na hangin, grabe na rin kasi yung yung momentum ng hangin dahil sa tumatama na rin sa dahon, kaya niyang maitumba yung puno. So mamaya pagbalik ko dito, hindi ko na mai-video yan yung gagawin ko. Dadali ko dito yung karet kung pang matangkad, bawasan yung dahon sa mga may mabibigat na nabunga. Yun. So yun po, yung tubig tuloy-tuloy, grabe, maya ulan na naman, so wala tayong magagawa. Talagang ganito lang yung buhay ng mga nagsasaging, understood na talaga. So dito may konting stagnant na tubig, pero okay lang po yan, konti lang po yan. Hanggang dito na lang muna mga ka-agri. Ito yung nagawa sa atin ng bagyo ngayong taon, kasi yun, gagawin ko muna yun. Hanggang sa muli, God bless us all. Ingat-ingat po tayo lahat, buong Pilipinas po, kasi alam ko po kung mahirap yung dinaanan namin dito, mas mahirap pa po yung dinaanan ng mga iba nating kababayan. Yung mga alaga nilang
baboy, ang daming namamatay, kalabaw, bakak, pati kambing, lahat po. Dito sa atin mayroon ng mga mortality sa kambing. 3. Dahil hindi kinayanan ng mga maliliit yung pneumonia sa sobrang lamig sa gabi. Kahit na ginawa na natin lahat, talagang alam na natin, hindi namin natin ma-perfect kahit ginawa na natin lahat na kaya natin mga kalbi. Hanggang dito na lang. God bless us all. Keep safe everyone. Mabuhay ka magsasakang Pilipino.